Ano ba natin yung ito? Ano? Saan? Ano? Anong isda yan? Oh, buhay pa yan. Buhay pa yan. Buhay pa yan. Buhay pa yan. Oo, buhay pa. Oh. Pag hindi ka mag-like and share, panahin ka natin. Like and share ha. Subscribe ha. Video na ito, yung pinakamatagal kong gustong mangyari, no, na simula nung pumunta ako dito ng Manila. Isa lang yung sinasabi ko dati, darating ang araw, gusto ko kapag umuwi ako ng probinsya is meron akong sasakyan, alam mo yon. And the good thing, sa loob ng ilang taon na lumipas, diba? So, mangyayari na siya, guys, no? And, bukas, so, uuwi ako, kasama yung partner ko, na si Mama. So, uuwi kami ng Mindanao, and magla-land trip ako. First time kong mag-land trip na, siyempre, nakakotse, no? Although nung pumunta ako dito ng Manila dati nagbus ako noon eh. So land trip din, pero iba kasi yung first time ko ngayon na ayun na nga. So long drive. Okay, so kaya naman ngayong araw na to, guys, naghahanda ako sa lahat-lahat ng kailangang ihanda, mga gamit. So pero ngayon pupunta ako ngayon sa paggawa ng sasakyan. Maintenance ni Camcam. So Camcam pala pinangalan ko, guys, dyan sa sa sasakyan natin. So Camcam, papa-maintenance ko, papa-change oil ko, at the same time papalitan ko yung hangin, diba? A few moments later. So ayan, guys, pinapalitan na ng langis yung sakyan natin, no? Ready na talaga, guys. So ang unang nilagay pala dyan ng mekaniko is yung anong tawag dyan? Pang flash, para lahat ng dumi talaga ng makina tatanggal bago palitan ng panibagong
oil. Daming gas-gas ni Kamkam. So, unang-una guys, change oil muna yung gagawin, no? So, ang unang gawin pala dyan, merong tinatawag na flashing. So, para matanggal talaga lahat ng lahat ng parumi. So, parang nakaraan hindi pa ito na flashing nung simula ng pagkabili ko nito. Ngayon pala, kasi nung una at pangalawang change oil nito, walang flashing na nagagalak ko. Napakabata ng mga mekaniko dito. So ito pala guys, pangalan ng pangalan ng shop, SMA Tire. Dito to sa Dasmariñas, Cavite banda. Tapos guys, ito yung oil na gagamitin natin, no? Super fully synthetic. Super fully synthetic. So 4 na litro. Ang pagkakalam mo nito 5 litro to pero tingnan natin. Gaano ako nakatagal ng mekaniko dito, bro? 2 years na. 2 years na? Ilang taon ka na? 24. Bata mo pa, no? Ba't basa yung ganyan? May mga leak yan. Ha? May mga leak. Nakakata. So ayan guys, tapos na yung change oil sa nitro gas, nitro air, nitrogen air. Pagkatapos nito, uwi na tayo at tayo'y maghanda na ng mga gamit. Makatulog, wala pa akong tulog. Babata ng nila dito guys, oh. Ang babata ng mekaniko. Yan, 24 lang yan eh. Bro, paano yan? Tatanggalin mo na yung hangin, no? Anong kaibahan ng pag normal na hangin lang kaysa sa nitrogen air? So, medyo malamig yung sir na ito. Malamig? Check ito sa pangyong ginta. Hindi mag-iinit yung Ha? Hindi mag-iinit yung gulong ito. So ayan guys, tinanggalan na ng hangin.
dito na kami sa Naik guys. Time check 10:36. Grabe, may isang oras din. So after namin dito guys, diretso na kami pa Matnog. So for now, paggas, dap ako ng Petron kung saan tayo pwede makapagpagas. So ayun guys, kakatapos lang natin ng mag full tank, no? And so nasa 13 hours yung tatakbuhin natin guys papuntang Matnog Alin Port. Right, so babalik pala tayo dito. Balik tayo sa Islix pa din. Ayun guys, so andito na kami sa Islix, no? Palabas na to. Papunta kami ngayon sa bandang Santo Tomas, Batangas. Ang daming gawa dito guys, oh. So ayan, andito na tayo sa may Quezon Province. Kakapasok lang natin ng Quezon Province, no? And nasa 498 kilometers na lang to go. Alright. Hindi ko sure guys kung mabilis na yung biyahe namin or mabagal. Kasi first time ko nga dito. So ayan. Time check, launa na ng madaling araw. Wala akong dalang phone holder, kaya mano-mano natin hinahawakan yung phone para makapag-shoot. So itong part na to guys, medyo dumadami na yung medyo dumadami na yung mga truck. Saka nagumpisa na rin yung malubak na daan. Diyos ko po, kawawa naman yung mags ko. So ayan guys, andito na tayo sa may bandang Candelaria, Quezon Province. So ayan yung guys, oh. So papunta na tayo ngayon ng Saria, sa Lucena, Bicol. Alright. So time check 1:21. So medyo madilim na ditong part guys na lugar. Grabe yung daming lubak na dinaanan ko. Kawawa naman yung mags. Pero wala, ganun talaga. So nasa 481 km pa papuntang Bicol.
So ayan guys, andito na kami sa Lucena. Right. Time check 1:37 in the morning. Yung mga kasama ko bagsak na. Si Buntit oh, grabe oh. Alam guys kung anong lugar na to, no, kung part pa rin ba ito ng ano, ng Lucena. Grabe ang bilis nung ano, ang bilis nung bus driver oh. Time check 1:58 na guys. Pag-uwi ko dito dapat may araw pala pag umuwi dito. Kasi yung lubak guys, grabe. Naway okay pa yung mags ko. Bagal ng truck. Lubak ko. Malalim pa naman. Guys, so andito na kami sa ano, tingin ko guys, ano to, ito na yung bituka ng manok sinasabi ng marami. Kasi based dito sa Waze, liko talaga, ang daming likuin eh oh. Ano? So not sure kung ito yon. Ayan, parang dito nga yun. Si mother. Ano yung parang kakagising lang daw, ano? Isa. Ito. Nanumutla ka na. Sabi yung lubak guys oh. Time check, 2:00 na. Tadang. So 439, grabe 439. So 12 hours. Hoy, 3 hours pa lang yung ano na consume natin. Totoo ba to? 3 hours pa lang? Parang niloloko tayo ni Wiz ah. So ayan guys, yung takbuhan natin guys oh. Bang. Takbong 20. Parang pakyat eh oh. Pakyat pababa.
Hello guys, so ayan, nandito na kami sa Atimunan, Quezon. Gumaka. Grabe, ganito lang yung takbuhan eh. Dito pala yung ano, dito yung nagpapatagal sa biyahe. Hello guys. Medyo ma-traffic sa lugar na to. Base dito kay Wish guys, no. Ayan ya. Bonifacio. Gumaka pa rin pala to part. So medyo traffic. Iwan ko kung anong ginagawa dito, or baka may klaseng aberya ang meron dito. Release ng train pala to. Grabe na pala yung ano, lubak. Kopya. Oh. Grabe yung lubak guys, oh. And guys, so andito kami sa Gumaka pa. Gumaka Quezon. Stop over lang kami para mag-CR. Hihina ako at saka ano, sa mama. Tingnan nyo naman yung nangyari sa ano ko guys, oh. Grabe ang dumi ni Kamkam. Bang! CR lang ako guys. Nabangga. Yan guys, Kalabo. Kalawag. So dito na kami sa may Bicol Kalawag. Bicol Kalawag. Pasensya nyo na guys kung tama, mali-mali yung pinaggagawa ko dito ha. Mali-mali yung pinagsasabi ko ha. Di ko alam eh. Alas 4 na. Siyempre nakakaramdam na din ako ng ano, ng antok. Pero ayos lang naman yung antok, wag lang gutom. Hello guys, good morning. So dito na kami ngayon sa Bicol, part ng Bicol. And meron pa tayong 276 kilometer na kailangang lakbayin, nasa 5 oras pa. Grabe guys, bugbog yung mags ng ano ko, sasakyan ko. Grabe pala talaga dito yung mga daan dito.
Naga City na tayo. Tubyo. Hindi ko sure kung yun yung ano, yun yung Mayon Volcano eh. Yan ba yun? Hindi. Hindi pala yan. Basta bundok guys, makita yung ano. Tapos kabilang ganda. Masid, yes. Naghahanap ako ng ano guys, naghahanap ako ng karinderya na makainan at ako'y gutom na. Nagutom. Gutom na, antok pa. Naga City. Time check. Time check. 7:30. 7:30. Right. Ito pala itsura ng ano, ng Naga. Ganda ng ano guys, oh, ang ganda ng cloud formation. Maganda yung ano, maganda yung panahon dito. Sa bagay maaga pa lang naman. Ganda ng clouds. Approaching tayo guys sa church sa Immaculate Conception Parish. Ayan guys, oh. Wala pa rin ako nakikitang kainan. Wala pa kaming almusal. Dire-diretso yung biyahe natin guys, ano, simula alas 10 kagabi hanggang ngayon 7 ng umaga na. Hindi ako nag stop over maliban dun kanina sa ano, yung umihi. Yun lang yung pinaka stop namin. Yan guys, binabaybay pa namin yung Naga City. So medyo traffic ngayon kasi siyempre Palengke day. anong araw na ba ngayon? Linggo? Sunday. Ay, Sunday na pala ngayon, no? Palengke days pa lang ngayon eh. Sabi ba naman sa akin, Inday, Miyerkules na tayo alis. Miyerkules, anong oras tayo? Anong araw tayo dating ano, airplane? Isang araw lang yung ano.
guys. So ayan, 11:30 na, and right now andito na kami sa bandang Sinimar, Sorsogon. Sinimar, Sorsogon. So around 64 kilometers na lang guys, makakarating na tayo ng Matnog and Alin Port Ferry. So itong ano na to guys, itong itsura na to parang sa Lipa, Batangas. Ganito din yung ano ng Lipa, Batangas. Ang ganda ng ano guys, ganda ng panahon. Ang liwanag ng kalangitan. Sorsogon. Grabe, ang lupit naman talaga. Grabe, medyo mahaba-haba din pala talaga yung lakbay talaga guys, ano. And finally, wala pang alauna. Sa bagay, 64 km pa ito. Ang bilis lang natin, nagipaghabulan tayo doon sa ano Ford Ranger at saka sa Bios. Bangkingan. Sorsogon. Anong bang mga delicacy dito guys? Comment nyo nga kung ano yung ano yung delicacy dito sa Sorsogon. Ko medyo manghang na yung mata ko. Nakakatuwa yung mga tao dito sa sa Bicol guys, no. Wala silang pakialam sa sa daan, kung saan yung tamang way nila. Unlike sa Manila, kapag mahina ang takbo mo, or di kaya namamasada ka, kagaya nitong mga tricycle na to, dapat is doon ka talaga dadaan sa tricycle lane, o di kaya yung mga mahinang ano lang, ano matawag na ng lane, tawag doon slow lane. So dito kahit Matnog, ayan na nga guys, Bicon at saka Matnog, taray, meron palang Bicon dito. So let's go for, ganda ng eskwelahan ng Sorsogon ng high school, parang totoo, parang State University, So pagdating natin doon guys sa sa port, syempre magtatanghalian tayo, and hopefully meron tayong makitang tinolang isda, tinolang tulingan, blue marlin. Tatakam ako sa lasa ng sabaw guys. Yung breakfast namin nag-stop over lang kami saglit kanina sa Jollibee. Yan Parang white kasi na. Ito yung bagong ito yung bagong
tayo guys. Ano bang anong kagaya to yung para sa sa Europe eh. 'Di ba? Ito yung kagaya sa Europe. Ano bang tawag nito? Ang tawag sa stadium na to. Basta guys, maganda. Hello guys. Finally we're here. Aha, nagpapa-English pa. Ayan guys, oh. Kapit na. Ting 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 ting. Grabe, 7 mo from 10 PM to 12 noon. Uy, ilang oras yon? 12 hours. 24 hours now. You are now living in the island of Luzon. Alright. Hala, ayan na. Ayan na, dagat na. Good morning ka. Yung receipt po Receive saan? sa barko. Tawid kayo? Wala pa. Ay, kukuha po kayo dun ulit sa may blue lane. Saan banda yun? Doon sa may Pawa, sa unang checkpoint po. Ano mo na, viewing number, Queuing number, kukuha mo na kayo yung tatol. barangay 3. So ayan guys, bumalik tayo. Kasi required pala dito pala kukuha ng ng ticket. Layo. Dito. Parking.
Hello guys, so ayan, nandito na kami ngayon guys sa sa Alin Leyte. Kakatawid lang namin galing Matnog. So ayan guys, pababa na ako. Sila mama at saka si si My Love na sa lang, nasa taas pa. So kami muna yung unang lalabas. And kahit pa paano guys, nakapag naka-idlip tayo, no, mga isang oras din. So ngayon, babaybayin naman natin ngayon from dito Alin papuntang Liloan, Fort Perry. So nasa tinignan ko sa Waze, nasa 392 km yung pagitan. Alright. So babalak ako na pagkaraan ng 100 metro. Mag-check-in muna kami siguro. So tanong ako dito guys, mayroon dito para makatulog ng mahaba, makapagpahinga ng maayos. Kasi sobrang nakakapagod talaga pag sobrang nakakapagod pag puyat, bagsak yung katawan ko. So ayun guys, lahat ng details, no, lahat ng gastos ilalagay ko dito, yan babanggitin ko dyan lahat after kapag nakarating na tayo sa Butuan City. Okay, so baka hindi muna ako mag video mamaya guys kapag nakahanap kami ng pwedeng pag-check-inan, no? Pahinga muna. Pero kung wala, dire-diretso tayo ngayon. So naka-idlip naman ako mga 3 oras din nila. Pero syempre not enough. Kailangan ng pahinga talaga ang katawan. Hello guys, good morning. Dito na kami ngayon sa bandang Balogan, Samar. Papunta kaming Liloan Fort Perry Terminal. So kakagising lang namin, nag-stop over muna kami dito sa bandang Balogan para matulog at sobrang antok na talaga, hindi na kinaya. So time check 4 AM na, kaya dumiretso na tayo. And nasa 250 km pa guys yung babaybayin natin. So maya maya madadaanan natin yung San Juanico Bridge, no? So ito yung dito natin pag-uwi ng Mindanao. Kagabi guys, mag-check-in sana tayo doon sa Alin banda, kaso yung mga beach resort doon sa bandang Alin is fully book lahat, gawa ng Sunday pala kahapon. So daming tao. Ganda pa naman sana ng beach guys, sobrang pino ng buhangin saka kulay puti.
guys yung babiyahin natin para tayo makarating ng Liloan. Hindi ko sure kung anong lugar na to banda. Calbiga Bridge. Saktong-sakto guys, no, mamaya madadaanan natin yung San Juanico na may araw na. Sinadya ko talaga na may araw para makita natin yung buong view kasi ang tagal, nakailang balik na ako dati, no, nung umuwi ako dati sa Mindanao, pero never ko pa nakita yung San Juanico Bridge ng maliwanag. Kapag nadaan kami doon, usually tulog ako, ganun. Kaya ngayon sinadya ko talaga na abutin, makita namin na may araw.